Marami sa atin naniniwala that to see is to believe. Kaya nga visualization is very important if you want something in life. Kailangan mag-visualize muna natin yan. Kailangan, when we visualize it, it should be specific also. Kung ang gusto mo ay bahay, gaano kalaking bahay? Saan yung location? Ilang kwarto? Diba? And everything. Pagdating naman sa kotse, anong brand? Anong kulay? Ilan? Anong klaseng makina yung meron? Diba? Sa pera, magkanong pera yung gusto mo? 1 million? 2 million? 100 million? 1 billion? We need to be specific. Ano ba yung magandang maidudulot kapag specific yung binivisualize natin na gusto nating maabot? Well, kapag tiningnan natin yung goal natin, as we visualize it, dyan natin makikita, ano ba yung mga dapat kong gawin para ma-achieve ko yung specific na yan? Ano ba yung klaseng facing yung dapat kong gawin? Gaano ba dapat kabilis yung pagkilos ko para ma-achieve ko yung bagay na yan? Gaano ba dapat kalaki yung step na gagawin ko? And if you cannot visualize specifically, hindi mo rin may isip yung mga steps na kailangan mong gawin. Magkakaroon ng mismatch eh. Hindi mo masasabayan kung ano man yung facing na dapat or required para maabot mo yung specific na bagay na gusto mo. And be mindful, na kapag tinignan mo yung isang bagay na ginagol mo, specifically, hindi lang yung mga steps kung paano mo maabot yan, yung makikita mo. Marami din dyan, makikita mong mga reasons kung bakit hindi mo ma-achieve yung bagay na yan. No? And, kailangan mo na maintindihan na hindi mo dapat tanggapin lahat yun. No? Ibig sabihin, kapag sinabi mo sa sarili mo, habang binivisualize mo yung something na hindi mo kaya yan kasi mahirap ka lang, kasi ganito ka lang, kasi well, hindi mo talaga kakayanin. Pero, kapag ganun yung pumapasok na thought sa isip mo, pwede mong gawin yung dalawang bagay. It's either kick it out, alisin mo yan sa isipan mo, or make it as a source of motivation to challenge yourself. Na despite ganito yung kalagayan mo ngayon, ito yung reason kung ba't di mo yan makukuha. Pero hindi ka papayag. Dapat makuha mo pa rin yan regardless kung ano man yung sitwasyon na meron ka. Kung ano man yung reason na yan. No? So, finding balance between what you need to do and what do you need to conquer will help you a lot in achieving the dream that you have, in achieving the thing that you visualize. And again, sabi nga natin, when we see something ng paulit-ulit, araw-araw tayong nare-remind na ito yung goal natin, ito yung dapat nating ma-achieve. So, when you feel na nadidiscourage ka na sa sa mga dapat mong gawin, di ba? Kapag feeling mo nadidiscourage ka na, it will guide you back dun sa right track. That's why, parte ng pag-visualize ng something na palagi nating tinitingnan yan, palagi nating iniisip yan, at palagi nating sinasaksak sa isipan natin yung mga bagay na kailangan nating gawin para makuha natin yung bagay na yan. Kaya nga kapag tayo may gusto tayong bahay, palagi tayong nagbabrowse, palagi tayong naghahanap ng bahay na pwede nating someday na mabili. Yung gusto natin, yung design, di ba? Ilang kwarto, gaano kalaki, saan yung location. Sa sasakyan, ganun din. We browse sa marketplace, kung saan man yan. Naghahanap tayo ng mga sasakyan na gusto nating targetin na mabili. Maging yung pera, tinitingnan natin kung ano yung mga steps, ano yung ginagawa ng ibang tao, na talagang nagbigay sa kanila ng kakayanan para kumita ng mas malaking pera. So again mga kapatid, napaka-importante for us to visualize something. Kasi pag hindi mo nakikita yung isang bagay, bulag ka. At kapag bulag ka, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Bara-bara yung gagawin mo. Hindi tugma dun sa gusto mo ma-achieve. So, gumising ka, bumangon ka,
Mulat ka. Tingnan mo yung mga bagay na gusto mong ma-achieve. At hanggat hindi mo na-achieve yan, kung pwedeng huwag kang pumikit, huwag kang pipikit.